Sama po natin na ang Regional Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang iba kundi si Ma'am Remely Lachica. Unang-una po sa lahat, Ma'am Remely, isang mapagpalang araw po sa inyo. Dahil po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhanay Dugto. Nakakasama niyo po si Bongo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyo pong pagbate, Ma'am Remely, sa ating mga listeners and viewers. Yeah, salamat Bongo Justin, no? Isang maulang hapon na sa atin pong lahat. Yes po. Thank you for inviting us sa inyo pong programa sa Bombo Radio. Thank you. Yes. Ma'am Remely, kumustahin natin, no? Ito pong sitwasyon ng ating mga mangingisda dito po sa ating rehiyon. Meron po ba kayong mga nakalap ng information kung ilang mga mangingisda na po natin yung affected ditong ilang linggo na? Actually, parang nasa 3 linggo na pong pagbuhos ng pag-ulan dito po sa ating rehiyon. Ma'am Remely. Yeah, thank you. Maayos po at tuloy-tuloy yung monitoring na ginagawa po natin. Maliban po doon sa mga paalala at babala na atin pong binibigay sa atin pong mga mangingisda through our local government unit, no? Dito po ang ginagawa po natin, tuloy-tuloy po yung pagpapanatili po yung maayos po na komunikasyon kasi importante po yung maayos na communication with our partner agencies, with the local government unit para po makita po natin talaga kung ano po yung totoong sitwasyon dyan po sa ating field, no? So yan po yung malaki na papel na ginagampanan po ng ating mga local government unit. So ang ating pong mga provincial fishery officers ay nandyan po palagi sa atin pong field para po umalalay at tumulong para po makuha po natin yung mas maayos po na datos at makita po natin kung ano po yung kanila pong mga kalagayan. Yes po. Actually, kung bibilangin, kung bibilangin po Miss Justin, Bongo Justin, parang nasa 16 or 17 days na tayo na may ulan, tapos walang ulan. Kaya nga sabi natin, first and foremost, ang tinitingnan po natin yung safety ng ating mga fisher folk dyan po sa iba't ibang mga lugar po natin dito sa Region 1. Thank you. Ma'am Remely, meron po ba tayong data sa danyos na po na naitala sa fisheries sector? Kasi alam naman po natin yan, kapag magalito pong panahon ng tag-ulan na sinasabayan pa po ng mga pagbaha, kabilang sa nakakapagtala ng malaki o mataas na danyos ang agriculture and fisheries sector, Ma'am Remely. Yeah, so actually po, base po doon sa validation at consolidation po na datos natin po magmula sa iba't ibang mga probinsya po natin dito sa Region 1, meron na po tayo ditong total damage of about 64,194,850 pesos. So kung titignan po natin, meron po tayo kasi mga losses, no, nanggagaling po sa ating mga palaisdaan, nanggagaling po sa ating mga fish cages at nanggagaling po sa ating mga fish pen. And meron din po tayong mga damages pagdating po sa ating mga cage structures. Meron din po tayo yung mga damages po ng ating mga bangka, yung pong mga ginagamit po nila na panghuli ng isda. And yun din pong ating asin, yung ating salt, no? Meron din pong mga naapektuhan po tayong mga facilities aside from the facilities na meron po tayo sa ating opisina. Kaya kung titingnan po natin, susumahin po natin yung kabuuang datos po ng ating report, meron po tayong 64,194 million pesos po na total po natin na damages in Region 1. Malaki-laki na rin po, Ma'am Remely, and according din po sa pagtaya ng ating Weather Bureau, posible pa nating maranasan yung epekto po ng habagat hanggang sa mga susunod na mga linggo dito po sa ating bansa, Ma'am Remely. Yeah, tama po yung sinabi po ninyo, ma'am. Kaya nga po, yun tuloy-tuloy din po yung babala o yung pong information dissemination po natin sa atin pong mga fisher folk, lalo na po yung mga nangingisda. Kasi gusto naman po natin na protektahan po sila. Kasi may mga instance po na na yung iba
merong napunta sa ibang lugar, napadpad na sa ibang lugar dahil sa kanilang pag-fishing, and then doon naman sa ating mga fish ponds, yun po yung problema naman po natin, yung pagbaha or flooding doon po sa ating mga fish pond areas po natin. Mhm. Yes, Ma'am Remely. Buti nga ngayon, no, wala tayong masyadong nababalitaan ng mga mangingisda na nawawala matapos to pong maglayag kung ikukumpara po sa mga nakalipas po na mga ah, taon na kapag may mga bagyo ay otomatiko na may mga mangingisda po tayong hinahanap dahil pumalaot nung hindi pa masyadong malala yung sitwasyon o yung panahon, tapos nung nasa kalagitnaan po ng kanilang paglaot, yan na, nararamdaman na po yung malakas na epekto po ng sama ng panahon. Pero Ma'am Remely, in line with the damage sa fishery sector, meron po bang mga program o tulong po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, especially for those na mga mangingisda o fishermen po natin na affected po ditong sama po ng panahon na Ma'am Remely? Yeah, actually po, aside from yung ginagawa po nating pagbibigay ng informasyon sa ating mga fisher po sa weather conditions, and then yung pagsasabi po natin na pagka merong panahon na ng bagyo, as much as possible, wag nang lumayag, di ba? Wag nang pumunta para ma-secure yung kanilang, syempre, yung kanilang well-being or yung kanilang safety. May mga programa din po tayo na pinoprovide din po natin sa ating mga fisher folk. Kagaya po ngayon, ina-assess po natin yung sitwasyon, and we're trying po to provide relief assistance po doon sa ating mga fisher folk, lalong-lalo na yung pong mga hindi makakalayag o hindi makakapag-fishing. Kasi alam naman po natin, pag dumating na po yung panahon ng tag-ulan, lalo na pag start na ng July hanggang September, alam po natin yan na para siyang close fishing season, di ba? Parang it's a natural close fishing season, kaya syempre maapektuhan din po yung kanilang trabaho, yung kanilang source of income. Kaya po ito rin yung ginagawan din po ng isang proposal ng ating pong opisina. At yun, meron po kaming ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating local government unit para ma-determine po natin sino-sino po ba talaga yung mga affected nitong bagyo na ito at saka ng habagat na ito, para meron tayong may provide na relief assistance. So kung matapos po yung ginagawa po nila ngayon, yung ating provincial fishery officers na validation and then coordination with the local government units, baka po this coming days or itong weekend, we can provide po yung immediate po na relief assistance. Ito po kasi talagang po pwede po nating maitulong sa ngayon sa atin pong mga fisher folk. Kasi kung ang sinasabi po natin yung suporta pagdating po sa kanilang pangkabuhayan, baka hindi pa po tama sa panahon ngayon. Kasi yan, ayusin po muna yung linya na natin, no? Kasi go ahead po, ma'am. paglagay ng similya, no, ng mga fingerlings. Kaya for now, ang atin pong nakikita muna is yung pong immediate po na relief assistance po sa ating mga mangingisda. Ma'am Remely, may mga natatanggap din po ba kayong ulat na mga nagsasagawa ng forced harvesting, especially dito po sa ating mga bangus growers, tilapia growers sa ating rehiyon, dahil po dito po sa nararanasan po nating sama po ng panahon, ma'am? Meron pong mga dumarating po ng mga information through our provincial fishery officers. At sabi nga po natin, mas kung titingnan po natin, mas epektibo or mas maayos, mas maganda po na ganun po yung kanila pong gawin rather than mawala, 'di ba? Hindi mapakinabangan yung pong kanilang mga yung kanila pong mga stocks. Kaya lang ang importante po dito ay ma-ensure na yung pong kanilang if-force harvest, ito na po din yung po pwedeng ma-market po natin, di ba? Yung po pwede na siyang maibenta ng merkado. But for yung mga fingerlings, yun pong mga kalalagay pa lang o yung pong mga 50 grammers or less, sana ang pwede kong masabi o marekomenda sa ating mga growers ay sana po yung pong paghahanda. Importante po yun na sana meron pong mga nets na pwede po nilang ilagay
doon po sa kanilang mga fish ponds para po maiwasan po na makawala yung kanila pong mga yung kanila pong mga stocks. Pero kung tutusin Ma'am Justine, no, parang lang, hindi naman siya actually damaged. Kumbaga, it's a loss on the part of the producer, but it's a gain on the part ng ating mga yung mga nagsisigay, di ba? Yung ating mga mangingisda. Kasi ito po ay mag-change of ownership lang. Mag-iiba lang yung yung makakahuli at makikinabang doon po sa kanilang mga stocks. Pero syempre, ang inisip pa rin po natin ay yun din pong kalagayan ng mga producer kasi investment po nila yan. It's an investment na kailangan din po nila dapat na iayos, bigyan ng mas na pagkukuhanan na later on ng kanila pong pagkakakitaan. Ma'am Remily, siguro baka may mga panawagan, mensahe nais po kayong ipaabot sa ating mga kababayang mga mangingisda dito nga sa pinagdadaanan po nating sitwasyon po ngayon na alam po nating apektado po talaga yung kanilang kita at nabawasan yung kanilang maiuwi o naiuwi sa kanilang pamilya dahil nga sa medyo limitado yung kanilang mga kilos ngayon o trabaho dahil po sa sama po ng panahon. Go ahead po, Ma'am Remily. Yeah, naintindihan po namin yung hinaing ng ating mga fisher folk kasi pag ganitong panahon talaga nga po namang malilimitahan yung pong kanilang mga fishing operations. So ang inyo pong gobyerno, particularly po ang aming opisina ay handa pong tumulong po sa inyo, makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga ahensya na pwede pong umalalay or tumulong po sa inyo habang wala pa po tayong or wala pa po kayong hindi pa po kayo nabibigyan ng kaukulang permiso para po maglayag kasi ang tinitingnan din naman po natin yung safety ng bawat isa po sa inyo, no? At importante din po sana mabigyan din po kami ng kaukulang impormasyon o report from our local government unit para naman po meron din po kaming basihan sa amin din pong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na handa pong tumulong po sa inyo. And importante po, makinig po tayo sa ating sa balita, makinig po tayo doon po sa mga pinapalabas ng ating pong pag-asa ng ating media para po maprotektahan kasi importante po na maprotektahan din po ang inyo pong syempre kayo mismo na nagfi-fishing kasi pagka kayo po ay nadisgrasya, mas magiging problema po yon doon po sa inyong pamilya. And then sa atin naman pong mga producers, yung pong ating mga operators ng ating mga fish ponds, yung ating mga fish pen at saka mga fish cages, alam ko po na malaki din po ang inyong mga investment pagdating po sa inyong pag-aalaga ng isda. Importante rin po, sana ma-ensure din po natin na pag ganitong panahon, yung pong kakulan po na pagprotekta ng inyo pong mga stocks ay nakaset, nakaredy na rin po para ma-ensure na meron po kayong aanihin. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Remily, sa paglalaan po ninyo ng inyong oras dito po sa ating palatuntunan. Mag-ingat po kayo, Ma'am, and God bless po. Thank you very much, Bombo Justin.